Hi guys, ayan, punta po kami ng bukid ng tatay ko. At sumama lang po ako para po maghukay ng balinghoy dito po sa kanyang kabukiran. Ayan, so sumama lang po ako kasi parang namimiss ko lang po yung pagpunta-punta po sa mga ganito pong lugar. Kasi nung bata pa po ako, palagi rin po kami sumasama talaga sa mga taniman ng tatay ko. Siya nga pala po yung tatay ko na napakasipag po at sadya pong mabubuhay po talaga kapag nasa bukid. Basta kailangan lang po talaga ay sipag. Kasi kung nasa bukid ka po at masipag ka po magtanim ng kung ano-ano na mga pwedeng kainin, ay sadya pong mabubuhay ka na po sa bukid at magkakapera ka pa po. Basta masipag ka lang po. Yan po yung tatay ko. Sadyang pinalaki po kami at pinaaral niya po kami sa pamamagitan po talaga ng kanyang pagsasaka, na kahit ano pong uri ng halaman ay gusto niya po ay meron siya, gusto niya po ay natatanim niya. Kasi kumbaga ito pong mga halaman na to ay hindi na po pipilhin, at pag namunga kukuha ka na lamang sa kanyang mga pananim. Yan po yung ugali ng tatay ko. Napakasipag po talaga niya, guys. Ayan. So, manghuhukay po kami dyan ng balinghoy at pumili po kami ng isang puno lamang. At makikita po natin na hindi po pala ganun kadali na maghukay po ng kamote or ng balinghoy. So meron pa po pala yung mga hocus-pocus o mga diskarte para po mas mapadali yung paghuhukay po ng kamote. So yan pong tatay ko, nag-iisip po ako bakit may dala po siyang kahoy at saka tali. So ganun po pala. At ngayon ko lang din po nakita na humukay po talaga yung tatay ko ng kamote. Kasi mostly, lang po, taga-kain lang po talaga kami. At yung tatay ko lang po talaga yung kumukuha. So makikita po natin dyan, guys, na marami po siyang tanim, mga kamote, saging, papaya, na kapag po kailangan namin ng mga ganon, ay kumukuha na lang po kami sa kanyang mga tinanim. Ganyan po kasi pag ang tatay ko para po sa kanyang mga anak. So yan po, guys, naghukay na po siya. So ganyan po pala kahirap maghukay ng kamote. Pero kapag malambot naman po ang lupa kapag ka po umuulan-ulan. Kaya yan po, mas madali po siyang nakahukay. Kasi ginamitan niya po ng kahoy. So yan na, guys, nakakatuwa po. Yung isang puno ng kamote ay napakarami po ng laman. Tunay nga pong marami ka na po diyang magagawang luto sa isang puno po ng kamote. Ayan, guys. At nakakatuwa pong pagmasdan yung mga bunga po ng kamote kasi napakarami po. Ayan. So, yan. Inaangat na po niya yung puno. Ayan na, guys. At ang sabi po niya sumama lang daw po pala ako para mag-vlog. Magbablog lang siya, sumama. Ayan. So yan, nakita nyo naman po, ang dami po ng bunga ng isang puno. Malalaki po yan. Bakit? Malalaki po as in. Isang puno lang po ay ang dami niyang laman.
Wala ba? Wow. Yeah. Dami. Ang dami. Dapat pala may gayon. Kaya nga sabi ko, dapat pinggahin. Ha? Dapat pinipingga kong nahukay. Kailangan pala may kahoy. Ang dami, guys. Pwede na pong maglupak. Isang lupa ka na pala to. Bubunga ulit yun, ama. Ha? Susuloy ulit yun. Oo. Wow. Hindi wag pala mauubos ang kamote. Dapat pala meron din sa amin yan sa Milflores, ama. Ha? Oo. Ayusin. Madali. Yan na. Saha. Dami. May 5 kilo ata. Magkano bang 1 kilo? Dapat kamahal ka ka? Mahal nga kamote. Yan guys, dami po niyan. Kamote. Dami ding saging. Kaya mo yan. Puso. Yan. Yan, uwi na po kami. At yan po ang amin na puti. Ang dami. Oh. Bye guys. Yan guys. Uwi na po kami. Medyo mahirap lang po daan.
Kain guys.